Mahal ko mga kapatid, kay Kristo Jesus, Happy Fiesta! Happy Fiesta, Parang Father. ako lang ata yung mataas yung energy, ano? Happy Fiesta! Happy Fiesta. Pwedeng pakibati po natin yung mga katabi natin ng Happy Fiesta. Happy Fiesta! Happy Fiesta po. Kung pupunta tayo ngayon sa Cebu, ang sigaw nila, Viva Pete Senyor! Viva Pete Senior. Viva Pete Senyor. Ito po yung sigaw ng mga tao doon sa Cebu. At napakasaya yung pagdiriwang ng kapistahan ngayon. Punong-puno ng kasiyahan. Bakit? Sapagkat ipinagdiriwang natin ang sanggol na si Jesus. Ipinagdiriwang natin ang batang si Jesus. At kapag ipinagdiriwang natin si Jesus, dapat ang puso natin ay punong-puno ng kagalakan. Teka, bakit parang ang mga mukha ninyo ay mga mukhang Biyernes Santo? Bakit parang hindi naman fiesta ang inyong mga mukha? Nandoon ba yung kagalakan ng pagdiriwang natin sapagkat sumapit na naman yung panahon ng kapistahan? Salamat sa Diyos at magdiriwang na muli kami ng kapistahan ng Santo Niño. At sabi sa atin sa pasimula, ang kapistahan daw ito ng Santo Niño ay pagpapaalaala sa atin ng ating pagninilay patungkol sa ating ding kabataan. Kayo ba, kumusta ba yung inyong pagiging isang bata? Naalala ko nung kami ay mga maliliit pang mga bata, dahil kami ay tatlong magkakapatid na puro lalaki at halos 1 taon lang ang pagitan namin sa isa't isa. Kapag sumasapit yung Pasko, pare-parehas kami ng damit. Kung merong sombrero yung isa, kung nakapula yung damit ng isa, kung brown yung pantalon ng isa, kung nakasapatos yung isa, lahat pare-parehas para walang away, para walang gulo. Magmamanuhan kami, pare-parehas kami ng suot. Kumusta yung inyong pagiging bata? Naalala ko nung kabataan namin, nung kami ay mga maliliit pa, kapag umaakyat kami sa Antipolo, lagi kaming nagpapabili nung laruang baril-barilan na kung saan yari sa kawayan at pinapaikot at tumutunog. May nakapaglaro ba nun? Ha? Parang yung iba nangingiti, napaghahalata yung mga edad natin. O kaya yung ahas na yari sa kawayan, o kaya yung manok na naalala nyo na tumutuka-tuka doon sa gitna, tapos merong nandoon sa ibaba. Yung para naman sa mga kababaihan, yung mga laruan na mga lutu-lutuan. O kaya yung yari doon sa papel na kabayo, ay inuuwi pa natin iyon. At noong araw, kapag mga bata, nandoon yung saya. Kapag naglalaro sa labas, nandoon yung saya kapag nagtatakbuhan, kapag nag-iingay, kapag naglalaro, punong-puno ng energy, ika nga. Bakit? Sapagkat bata. Totoo ba yon? Kapag bata, punong-puno ng energy, na kapag habang tumatanda daw, naku, lalong nanghihina at nawawala ng energy. Ha? Di ba? Naalala ko po, kapag dumadalaw po ako sa namatayan, at pagkatapos sasabihin nila, ilang taon namatay yung taong yan. Sasabihin nila, 50 years old. Sasabihin ng iba, ay, ang bata. O kaya kapag 60 years old, sasabihin nila, ay, bata pa. O kaya kapag 70 years old na namatay, sasabihin nila, ay, bata pa. O kaya kapag 80 years old na namatay, sasabihin nila, ay, bata pa. Kailan ba nagiging matanda? Ha? Kailan? Pero maganda po yung disposition natin na yon. Bakit? Sapagkat yung pagiging isang bata ay dala-dala natin kahit na sa ating pagtanda. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung wala tayong disposisyon na katulad ng isang bata. Kung papataasin ko kaya ang kamay ng mga tao rito ngayon, sino rito ang bata? Taas ang kamay? Ha? Ba't parang yung iba medyo nahihiya pa. Tumitingin pa sa katabi at sasabi, teka, bata ba ako? Baka nakakahiya na, may tungkod na ako, nahihirapan na ako. Ang dami ko nang iniinom na mga kung ano-ano, pagiging isang bata.
Alam nyo, ito yung pagninilayan natin ngayon. Paano ba natin tutularan si Jesus, ang Santo Niño na isang bata? 3 bagay po ang nais ko pong bigyan ng pansin. Sabi ni Jesus, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung wala tayong disposisyon na katulad ng isang bata. Sinasabi ni Jesus yun sapagkat siya'y bata at siya'y nanatiling bata hanggang doon sa krus, hanggang doon sa kamatayan sa krus. Nandoon yung 3 ito, dependent, humble, obedient. Dependent, humble, obedient. First, dependent. Ang isang bata, dependent yan sa nakakatanda sa kanya. Tama? Yung halimbawa yung sanggol, kinakailangan mong alagaan yan. Hindi yan kayang mabuhay mag-isa. Kapag halimbawa nagugutom yan, iiyak yan. Paano ba natin tinuruan na maglakad ang mga bata? Di ba dahan-dahan, hawak-hawak natin yung kamay? Bakit? Dependent yan doon sa nakakatanda sa kanya. Nandoon na hindi pa niya kaya yung kanyang buhay. Hindi pa niya kayang tumayong mag-isa. Di ba? Ganun yung isang bata. Naalala niyo pa ba nung panahon na kung saan ang inyong mga anak ayaw ninyong mapapawisan? Di ba? Ano ang ginagawa ninyo? Kumukuha kayo ng pulbos. At yung pulbos na yon, ilalagay ninyo sa mukha at doon sa kanyang katawan na mukha ng espasol. Ayaw ninyong mapawisan. Lalagyan ng sapin sa likod. Pero kung titingnan nyo, yung mga bata, kapag lumalaki, kapag nag-high school na, sasabihin sa inyo, Mami, wag mo na naman akong lalagyan ng sapin sa likod. Nakakahiya na sa aking mga kaklase. Mami, wag mo na akong hahalikan pa sa harap ng maraming tao. Nakakahiya na. Mami, wag mo na akong lalagyan ng pulbos. Sa harap ng maraming tao, nakakahiya na. Kumbaga yung pagiging dependent sa magulang, unti-unti, tumatayo silang mag-isa at nabubuhay na mag-isa. Pero mga kapatid, ang pagiging isang bata po, tutularan natin si Jesus. Si Jesus, dependent siya sa kanyang Ama sa langit. Narinig natin sa mga ebanghelyo, laging sinasabi, si Jesus ay pumupunta sa ilang para magdasal, para manalangin, para palalimin yung kanyang ugnayan sa kanyang Ama, sapagkat hindi siya mabubuhay kung wala ang Diyos. Yun po yung una mga kapatid, ang bata, dependent yan sa Diyos, dependent yan sa kanyang mga magulang. Paano naman hindi nagiging isang bata? Kapag sinabi mo na sa sarili mo, kaya ko na ang sarili ko, bali wala na kayo, ako na lamang at wala ng iba. Kapag ganon, hindi nagiging isang bata. Kaya nga mga kapatid, ang paanyaya sa atin ay maging dependent tayo sa Diyos. Sapagkat ang buhay natin ay mula sa Diyos at tayo ay babalik sa Diyos. Yun po yung una, dependent. Pangalawa, humble. Ang bata, mapagpakumbaba yan. Ang bata, hindi niya alam kung ano man yung ibibigay sa kanya. At kahit na maliit na bagay, simpleng bagay, kasiyahan na yan ng isang bata. Hindi yan titingin kung mahal ba to, branded ba to, di ba? O ano ba tong ibinibigay sa akin? Bagkus, bigyan mo lang yan ng simpleng tsokolate, simpleng pasalubong, masaya na yung isang bata. Sana yung kasayahan ng isang bata ay madala natin hanggang sa huli. Ang nagiging problema, habang tumatanda, kapag tumatanda yung isang tao, hindi na tinitingnan na, wow, may nagbibigay sa akin, may nakaalala sa akin. Ang titingnan, magkano ba to? Mumurahin lang naman ata ito. No? Sa Shopee lang ata to, sa Lazada lang ata to binili. Diba? Ganun yung nagiging disposisyon. Pero yung bata, tuwang-tuwa yan, hahalik pa sa iyan. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Diba? Kahit anong ibigay mo sa kanya. Pero sana, ang maging disposisyon natin ay katulad ng isang bata, mapagpakumbaba. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, obedient. Marunong sumunod ang isang bata. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na si Jesus dinala ng kanyang mga magulang doon sa Jerusalem para sila ay sumamba sa Diyos. Subalit dahil sa dami ng tao, nawala si Jesus. At doon hinanap nila si Jesus at natagpuan nila si Jesus sa templo ng Jerusalem. Nagtatanong doon sa mga eskriba, doon sa mga guro, at doon na surpresa sila sa galing, sa katalinuhan
ng ating Panginoong Hesukristo. At dun sa pagkakataong iyon, mga kapatid, sinabi sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, siya'y umuwi kasama ni na Maria at Jose at siya'y naging masunuring anak. Yung bata marunong sumunod. Titingnan natin yung ating mga sarili. Paano tayo hindi nagiging isang bata kapag hindi na tayo marunong sumunod? 3 bagay po, mga kapatid, yung pinagnilayan natin ngayong kapistahan ng Santo Niño. Paano ba natin tutularan ang Santo Niño? 3 bagay. Maging dependent tayo sa Ama natin sa langit. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala tayo. Maging humble, mapagpakumbaba, at maging obedient sa ating Diyos, Ama sa langit. Kung titingnan po natin ang Santo Niño, may korona. May hawak-hawak na globo. Bakit siya may korona? Nang sa ganon, sinasabi sa atin, siya ang maghari sa ating buhay. Siya ang maghari sa ating buhay. Sabi sa ating unang pagbasa ngayon, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Naghahanap ka ba ng kapayapaan sa iyong buhay? Lumapit ka kay Jesus. Meron siyang hawak-hawak na globo. Bakit meron siyang hawak-hawak na mundo? Napakalaking konsolasyon po nun para sa atin, na kahit ano pa man ang ating lakbayin, madapa man tayo, mahulog man tayo, babagsak tayo sa kamay ng Santo Niño. Babagsak tayo sa kamay ni Jesus. At napakalaking konsolasyon nun na siya ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, kapiling natin, kaisa natin, kakampi natin. Halina mga kapatid, halina tularan natin si Jesus, ang Santo Niño. Amen.